Sa kabila ng kanyang kapansanan, pinilit ni Lolo Kuro na mamuhay ng normal. Ngayon nga ay sinamahan ko siyang mamili ng kanyang lulutuing ulam para sa kanyang pananghalian. Buong ingat niyang binagtas ang maputik at makitid na daan. Tinanong ko siya kung bakit ayaw niyang magsuot ng tsinelas. Mas napapakiramdaman daw niya kasi ang kanyang dinadaanan kung nakayapak lang siya. Anong isda? Mahigit 100 metro mula sa kanyang tirahan. Dito sa maliit na talipapang ito ang sadya ni Lolo Kuro. Magiliw si Lolo Kuro sa mga taga rito, kaya halos lahat ng makasalubong niya ay binabati siya. Bawang lang. Oh, sige mo, may sibuyas at ang bawang. Salamat. Utang na, Nay. Utang muna. Senior na naman bayaran. Hmm. Kaya kung nawa, matawag na ako, bayan ko, tauan ko lang nga na, kung amat. Naghahanda na si Lolo Kuro para sa kanyang pananghalian. Iyan. Yes, buho ah. Papaksiwin niya ang nabiling bangus para hindi mabilis mapanis at para may maiulam pa siya kinagabihan na pwede pang umabot sa susunod na araw. Wala na kunan ko. Bangus nga ako. Anang abdo kung di ko ma... Sa'yo ko abdo. Bunga bito. Ewan ka sa head up do. Up. Kahit nga sabihing nakasanayan na ni Lolo Kuro ang ganitong buhay, sa mundong aninag lang ang nakikita. Ang kanyang pakiramdam, ang kanyang pinakamalakas na sandata. Mapait doon. Dayara up do ho. No, daya. Dayo. Doyo. Tao ka? Wa kasaya dahil. Huwag katiyabi man nga mga isda nga na. Oro, dayos ini. Ako ining pobre nga makaluluoy. Guris na'y ang bayo, guris na'y ang puroy. Sa adlaw kagabi man tinilang morkon ginamos, balingon dili makahuyon. Singan ko nanda amat paki maning ayam ko ay bulag ro gayon base andat ang singan nga katapakan ay bulag. Payag ko nga guba akong ginapuyan. Kuyupon sang hangin daw halos mapukan. Buslot iya sa loob wala sing hagdanan. Balay ko nga marmul wala pa mahuman. Pero sino mag-aakala na ang paglalako ng puto ang ginawang hanap buhay noon ni Lolo Kuro nung humina na ang kita niya sa pagtugtog. Naikwento pa nga niya sa akin na dahil sa kanyang kakulangan sa paningin, may mga pagkakataong pinagsasamantalahan ang kanyang kahinaan. Mayroong bata nga ako bumili sa akin. O ito pira ko. Yung 20 yan, 20 pesos. Ay la sige buyot-buyot akong sige pa akuan. Ay may maestra nga bakay kang gumapit. Alimanaga inunga ka pa ay nga na. Aman makon ron manap klima ni ron. Ginbakay mako ni kuan niya to ho. Play money yung binayad sa'yo. Oo. Dahil sa kanyang edad, hindi na nakapaghanap buhay pa si Lolo Kuro. May mga inaalagaan siyang manok na siya mismo ang gumagawa ng kulungan at ilang mga tanim na saging pero hindi ito sapat. Bukod sa tulong mula sa kanyang mga kamag-anak, isa ang social pension for indigent senior citizens sa inaasahan ni Lolo Dioscoro. Ito ay alinsunod sa Section 5 ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 na naglalayong matulungan ang mga hikahos at may kapansanang senior citizen sa bansa. Nagkakahalaga ito ng 500 pesos kada buwan na ipinapamahagi naman ng buo kada semester o 2 beses kada taon. Ngayong araw, ang isa sa pinakahinihintay ni Lolo Kuro. Ngayon kasi ibabahagi sa kanilang lugar ang 6 na buwan na niyang hinihintay na pensyon.
3,000 piso na ipagkakasya niya sa loob ng 6 na buwan. Saan napupunta yung pension nyo? Yung babae dyan is utang. Tapos antay na naman ng 6 na buwan, utang na naman. Utang naman. Tapos pagkatapos ng 6 na buwan, pag dumating na naman yung pension, bayad ulit. Oo, bayad. Bayad utang, bayad utang. Yun. Yan So lang. pagkakuha mo ng pension, diretso bayad agad. Oo, basi ko, di ba kay pait? Genta. Bigla akong nalungkot para kay Lolo Kuro. Ang pera kasing 6 na buwan niyang matyagang hinintay, dadaan lang pala sa kanyang mga kamay. Tapos na? Oh. At dali po si Buwa. Maulit daw. Makaluluoy gid ang akong sitwasyon. Wala sing sapatos, sintil na kon. Mainit nga dalan ang ginalapakan. Ang akong Adidas ginulam sang iban. Mapalad ako dahil nakipag-ugnayan sa akin ang ilan sa mga malalapit na pamangkin ni Lolo Kuro mula sa bayan ng Lezo sa Aklan. Bali, ikaw kita ang do panana. First First cousin. Si Athena at Crystal ay dalawa lang sa marami pang pamangkin na ipinagmamalaki at hindi nakakalimot sa kanilang Uncle Kuro. Hindi namin talaga iniisip na bulag si Uncle. Parang yung dating kasi ni Uncle Astig, tuwing umuwi siya, inaabangan namin, hintay namin yung mga riddles niya, yung mga paloko niya, yung mga jokes niya, mga kwentong kababalaghan. Hilig din siya magbigay ng puto. Ayan. Kasi masarap kasi yung putong binibenta ni Uncle na yan. Kaya mas connected ako sa kanya sa lahat ng mga uncles ko. Okay, so kumbaga si Tito Koro yung paborito mong uncle. Opo. Gwapo. Magaling pag gumitara. Ang kawawang cowboy. Chewing gum ko ay champoy. Aking pananghalian, ikamuting kahoy. Ang ate ko at kuya, nanay, tatay at lula at buong pamilya. Silang lahat ay hindi cowboy, apong nag-iisang palaboy. Ang kabayo kong dala ay may butones pa. Ang kawawang cowboy, may baril walang bala, may bulsa wala namang tira. At ang trip ay butas pa. Baka sa mukha ni Lolo Kuro ang saya sa mga sandaling yun. Malapit daw kasi talaga siya sa mga bata, lalo na sa mga pamangkin niya na malaki ang paghanga sa kanya. Kaya niyang magbenta ng puto. Ayan. Ako, Kahit naka-bike. sumisigaw yan, put! Tapos yung mga tao, yung mga bata, yung mga sa mga eskwelahan, dinutugtungan nila ng mga joke, yung put niya ni Uncle. Kaya niyang memorize yung daan kahit nakabike lang. Kahit na hindi siya nakakita, never siya kumbaga nangingi, na malimos, kumbaga para lang matugunan yung kanyang mga pangailangan araw-araw. Naging malapit si Lolo Kuro kina Athena at Crystal at iba pang mga kapatid nito dahil madalas itong magpunta sa kanilang bahay noon sa bayan ng Numancia dahil doon idini-deliver ang mga puto na siya namang dadalhin nito sa bayan ng Madalag kung saan niya ito ilalako gamit ang kanyang bike. So nagbabas ka lang tay, papunta sa sanay ka naman na. Sanay man ang mga driver sa bus at sa mga konduktor. So kapag sumasakay ka sa bus, alam na nila kung saan ka bababa. Oo. Sa aming pag-uusap, naging malinaw sa akin na hindi siya lubos na nag-iisa. Memorize na kasi niya yung mga okasyon sa bahay, halimbawa ng birthday ng mga kapatid ko, yung nanay ko, tsaka di papa, memorize ni uncle yan eh. Kaya no need na kami na
magpasabi na, uncle, pumunta ka doon kasi birthday ni ganyan, ganyan. Ina-expect na namin, dumadating siya sa oras mismo ng date na yon. Tapos every New Year, umuwi siya dun sa bahay. Kahit papano ay napanatag ako sa aking mga narinig. Pag may nararamdaman si uncle yan dito, yung mga taga dito, mga relatives niya syempre. Syempre takot. Baka mangyari kay uncle. Dinadala nila yan dun sa binabiyahe sa motor, tapos dinadala dun sa bahay. Tapos syempre dun at least maaalagaan doon, may mag-monitor ng kanyang gamot, kung ano ba yung dapat na ibigay sa kanya na gamot. Ganun halimbawa. So pag nagkakasakit pala si Tay Kuro, dinadala sa inyo. Oo. Opo. Doon siya nagpapagaling sa inyo. Pero bakit bumabalik ka din, Tay? Dito, kasi may marami ako tong exercise dito. Mga alaga niyang manok. Yung aso mo. Wala na tao bahay niya. Napanatag ako dahil alam kong sa oras na madapa siya sa madilim na mundong kanyang ginagalawan, may matibay siyang pader na kanyang masasandalan. Malaman kasi siya ng mga tao dito. Kay uncle. Kaya nga yung hindi sentro yung awa dito kasi yung kay uncle yung sentro yung pagmamahal, tapos inspired sila kasi sa disability ni uncle marami pa rin yung kaya niyang nagawa. Babaitan. Bye-bye! Malungkot man para sa pananaw ng iba ang naging kapalaran ng buhay ni Lolo Dioscoro dahil sa kanyang kapansanan. Pero sa ilang araw na nakasama ko siya at nakakwentuhan, naging malinaw sa akin na nangingibabaw pa rin ang kaligayahan sa kanyang puso. Masaya siya dahil alam kong pinili niyang maging masaya. Masaya siya dahil kahit sa mga maliliit na bagay, nakukuha niyang maging pinakamasaya. Nung nag-aalaga pa ko ng kalabaw, aakyat ako sa puno ng kahoy. Pagdating nung sa taas, doon ako awit ng malakas. Yun ang pinakamasaya ko. Masaya siya dahil siya mismo ang nagturo sa akin na kahit sa pinakasimpleng paraan, Yun. pwede pala nating makamtan ang tunay na kaligayahan. Ako po si Angelo Cortez at ito ang aking dokumentaryo. Nasaan ang liwanag?